Nais ko pong magtanong sa inyo ng isang katanungan. Ano po ang nararamdaman natin kung tayo po ay makatanggap ng text mula sa isang kamag-anak? Isipin nyo lang. Ano ang inyong nararamdaman? Kayo po ba ay natutuwa pag nakita nyo, nag-text itong kamag-anak na gito? Tuwang-tuwa ba kayo? O kinakabahan na kayo? Ano po yung inyong nararamdaman? O kung may mag-text po na kumare ninyo, o kumpare ninyo, o kaibigan ninyo, tapos may nakalagay na Mars. Ano daw ang kasunod ng Mars? O par, may ganon. Ano po yung inyong nararamdaman? Dali-dali nyo bang tatanggapin ang kanilang tawag? O papabayaan nyo lang na nagre-ring ang inyong telepono hanggang magsawa siya? O hanggang magkasabi yung telephone na, ano nakalagay doon? The subscriber cannot be reached. Please try your call later. Marami pong pagkakataon sa ating buhay ay parang ganun din po tayo. Nagte-text tayo o tumatawag tayo sa Panginoon dahil may pangangailangan. Bibihira lamang tayong mag-text o tumawag sa Panginoon at sabihin sa Kanya, Lord, salamat po. At most of the time, pag tayo po ay mag-text o tumawag sa Kanya, meron tayong hinihingi, meron tayong hinihiling. Of course, I am speaking figuratively. Gustong sabihin, pag tayo po ay lumalapit sa Diyos, most of the time, dahil may kailangan tayo sa Panginoon. Pero ngayong gabi, tayo po ay malaya ngayon na lumapit sa Diyos upang i-express natin ang ating pasasalamat, ang ating appreciation sa Panginoon. Amen! Upang i-appreciate natin ang Panginoon sa Kanya pong ginawa. Nais ko po na magbigay ng testimony kung ano pong ginawa ng Diyos sa aking buhay sa nakalipas na isang buwan. Sabi ng marami, Pastor, pumayat po kayo. Opo, pumayat talaga ako. At of course, in the past month, I have battled with a certain disease. Bigla pong namaga yung aking leeg. At noong ako po'y na-ultrasound, maraming sinabi yung doktor. Marami siyang naisip kung ano po yung aking karamdaman. Nakita niya na agresibo yung mass na tumubo sa aking leeg. Kaya't ang nakalagay doon ay maaring cancerous o maaring TB. Pero dito siya sa nodes at hindi sa lungs. Sabi nung isang nakausap ko, Pastor, ikaw po ba ay natakot, kinabahan o nag-worry? Kasi yun ang sinabi sa iyo ng doktor. Ang sabi ko sa kanya, and honestly, wala akong naramdaman na takot, wala akong naramdaman na pangamba. Kasi ako'y naniniwala na ang Diyos ay nakikinig sa ating dalangin. And then merong recommendation, ang sabi ng doktor, recommended mag-CT scan at mag-biopsy. Kasi nga yun ang kanyang naisip, parang napaka-agresibo yung mass na tumubo. Yung mass ay umabot po ng 3.70 something centimeter ang pinakamalaki. Sabi ni Dr. Fabella, Pastor, ang mass sa liig, pag umabot po ng 2 cm, red flag na yan sa aming mga doktor. Pero halos doble yung laki noong mass na tumubo sa aking liig. And then, salamat po sa Panginoon, nagkaroon po ng schedule para sa CT scan. Sa tulong ni Pastor Nicky, malaking tulong po. Tinulungan niya ako na maka-access sa CT scan dito po sa ating bayan sa Ojongan. And then matapos po na naghintay ng ilang araw para lumabas yung result, yung possible na cancer ay na-rule out na. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Na-rule out yung cancer. Pero ang nakalagay pa rin doon sa impression ay maaring TB. Nag-isip-isip ako, kung TB ang sakit ko, mayroon akong 6 na buwan na gamutan.
Ang dami-dami kong ginagawa bilang pastor, ang dami-dami kong ginagawa bilang guro. Kaya lahat ng mga Bible schools na aking tinuturuan, tinawagan ko na. Sabi ko, hindi ako tatanggap ng teaching load ngayong taon. Kasi nga, merong possibility na ako ay mag-undergo ng mahabang gamutan. So ganun ang nangyari. Dumating po sa point na hindi ako makakain. Hindi ko mabuka yung aking bunganga. Pag magkain ako ng lugaw, sinisip-sip ko na lang. Hindi ko talaga siya. Pag ako po'y gumagalaw, gusto kong lumingon sa kaliwa, kaliwa pala dito, o sa kanan, kailangan pong sumabay ang buong katawan. Nag-Bible, noong si Pastora LJ, sabi niya, Pastor, ako po ay magbabiyahe, kayo na po ang bahala sa Bible study doon sa tabing dagat at liwanag, doon kina Sister Helen. Noong natanggap ko yung message ni Pastora LJ, sabi ko, okay, kasi parang medyo maganda na ang pakiramdam ko. Naligo ako, wala akong naramdaman sa aking leeg, pero may bukol. Wala akong naramdamang sakit, wala akong naramdamang whatsoever. Punong-puno ako ng energy, nagpahatid ako doon sa bahay ng Sister Helen kasi doon ang Bible study sa kanilang bahay. Kalahatian pa lang ng Bible study, halos hindi ko na mabuka yung aking bunganga. Halos hindi ko na mabuka. Ginapilit ko na lang, Sister Helen. And then, pag uwi ko ng bahay, ganun pa rin ang nangyari. Hindi na naman ako makabuka ng aking bunganga. Hindi na naman ako makakain, kaya naglugaw na lang ako kinabukasan. So, purihin po ang Diyos. Matapos po na lumabas ang result ng CT scan, ang sabi ay, kayo ay mag-undergo ng biopsy. Yun ang nakalagay pa rin sa CT scan. So, nagpa-schedule po ako ng biopsy, pero pagdating ko sa doktor, sa ENT, ang sabi ng doktor, mainit pa yung iyong leeg. Mainit pa yung mass. Infected pa siya. Huwag ka munang mag-biopsy, maghihintay ka ng 1 buwan. Ng 1 linggo, ito yung gamot na inumin mo, and then pagkatapos ay bumalik ka sa akin para magpa-biopsy. Nung araw ng biopsy, kasi naantok ako sa lahat ng gamot na iniinom ko, natulugan ako, Sister Bing, hanggang 3:00 ng hapon. Tulog na tulog ako hanggang 3:00 ng hapon. Hanggang 3:00 lang yung kanyang clinic. Sabi ko kay doktor, pwede po bang bukas na lang ako magpapaschedule ng biopsy? Sabi niya, wala pong problema. So kinabukasan, pagdating ko doon sa kanyang office, pagkakita niya pa lang sa akin, pumalakpak na siya. At ang sabi niya, hindi na kita ibabiopsy. Kasi wala na akong nakikita na bukol dyan sa iyong leeg. Sabi ko sa kanya, Dok, ay paano yung TB? Sabi niya, wala ka ring TB. Pwede ang palakpakan natin ng Panginoon. Totoo po na ang Diyos ay nakikinig sa ating mga dalangin. Totoo na ang Diyos ay mabuti. Totoo ang Diyos ay tapat sa ating buhay. Hindi na ako nagturo, di ba, sabi ko? Mamaya-maya, tumawag sa akin yung isang direktor. Sir, tabang, sabi niya. Bakit? Yung teacher na nakaschedule sa subject na ito, hindi makapagturo. Pwede po bang ikaw ang magturo? Nahiya naman ako kasi alam ko sa part bilang director, ang hirap maghanap ng teacher. Sabi ko, sige po, tatanggapin ko. Kailan ang simula? Ngayong araw. Agad-agad. Ngayong araw. Sabi niya, so nung araw din na yon, nagturo po ako. And then, sa Bible school dito sa Ojongan, wala akong intensyon magturo kasi pinamigay ko sa lahat ang mga subjects. Pero ang nangyari, 3 subjects ulit ang napunta sa akin. Dami kong subject ngayon. So purihin po ang Panginoon. Pero isa lamang po ang masasabi ko, tapat ang Panginoon. Tapat ang Panginoon. Nung isang araw, may nagtanong po sa akin, Pastor, ano pong sinabi niyo sa Panginoon? Nung sinishare ko sa kanya ang kwento, ano pong sinabi niyo sa Panginoon? Ang sinabi ko lang sa Panginoon ay ganito, Lord, may usapan tayo. 36 pa lang ako ngayon. May usapan tayo, Panginoon. 36 pa lang ako ngayon. Ang Panginoon ay hindi po nambibigo sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Amen! Hallelujah!
Kung kayo po ay may mga Bibles, makibukas sa akin sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Kabanatang 11, talatang 36, hanggang kabanatang 12, talatang 18. Yan po ang atin pong babasahin ngayong gabi. Kung hindi po kalabisan para sa ating lahat, hinihiling ko po na tayo po'y tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Romans chapter 11, verse 36 hanggang chapter 12, verse 18. Ako po ang magbabasa sa verse 36, kayo po sa verse 1, sabay po tayo sa verse 18. Nakita na po? Nakita na. Verse 36, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamamagitan niya at pag-aari niya. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Verse 1. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Verse 3. Kung papaanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa. Verse 5. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Verse 7. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Verse 9. Magmahalan kayo bilang tunay na magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalaga ninyo sa inyo. Verse 11. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Verse 13. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin nyo sila at huwag sumpain. Verse 15. Makiisa kayo ng saloobin. Huwag kayong magmayabang. Sa halip ay makisama kayo kahit sa mga dukha. Verse 17. Verse 18, tayong lahat, hanggat maari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Tayong lahat po ay manalangin. O Diyos, maraming salamat po sa gabing ito, sa opportunity na meron kami na makapag-reflect ng inyong salita. Purihin ka sa inyong pong katuruan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na pong maupo ang bawat isa. Ang pag-aaral natin ngayong gabi ay pinamagatan kong The Church That Worships. Ang iglesia na sumasamba. The Church That Worships. Ang simbahan o ang iglesia na sumasamba. Isa sa mga roles ng iglesia, ng church, ay ang sumamba sa Panginoon. Actually, every Sunday, meron tayong sama-samang pagsamba. Araw-araw, tayo po ay sumasamba sa Diyos. Amen. Bakit po ba tayo sumasamba sa Panginoon? Una, sa verse 36, makikita po natin na ang dahilan kung bakit tayo sumasamba sa Diyos, dahil ang ating Panginoon ang siyang may-ari ng lahat, maging ng iglesia. Yan po ang message kanina ng ating speaker nung first sa service natin kaninang umaga. Jesus is the owner of everything.
even the church. Alam niyo po ba ang gustong sabihin ng worship? Ang salitang worship ay nanggaling po sa Old English na worship. Gustong sabihin, to ascribe worth. Yun pala ang gustong sabihin ng worship. To ascribe worth. Bigyang halaga. Pwede po ba nating itanong sa ating mga sarili, binibigyang halaga ko ba ang Panginoon? Pinapahalagahan ko ba ang Diyos sa aking buhay? Sa anong paraan natin pinapahalagahan ang Panginoon? Halimbawa, kung ikaw ay may sasakyan, di ba pinapahalagahan mo ang sasakyan? Anong ginagawa po natin pag pinapahalagahan natin ang sasakyan? Parati nating nililinis. Chine-check natin ang lahat ng kanyang bahagi. Tinitingnan natin kung tinutubuan na ba siya ng kalawang o wala pa. At kung merong kalawang, nililiha ba nila ang sasakyan? Hindi ako marunong maglinis ng sasakyan eh. Kung may kalawang, ginagawaan ng paraan para mawala ang kalawang. Amen. Araw-araw, ito ay pinapaandar kahit hindi mo ibabiyahe. Tama ano? Araw-araw pinapaandar yun. Maadaling araw pa lang, umaaga pa lang, pinapaandar na ang sasakyan. Para nasa kondisyon ang makina ng sasakyan. Sinisigurado natin na tama yung gasolina o krudo o yung fuel na nilalagay natin. Kasi kung mali yung gasolina o krudo na nilalagay natin, maaring masira yung sasakyan. Yun ang paraan ng ating pagpapahalaga sa sasakyan natin. Gustong sabihin, we spend time with the things that we are ascribing worth with. Meron tayong oras para sa Kanya. Itanong natin sa ating sarili, may oras po ba tayo sa Panginoon? Amen! O tingnan nyo lang ang inyong katabi. Tumingin lang kayo ha. Bawal judgmental. Are we ascribing worth sa Panginoon? Another meaning ng word na worth site is to give worth to something. To ascribe worth, to give worth to something. So when we worship God, binibigyan natin ng worth, ng halaga ang Diyos. Kaya nga, sa maikling oras na meron po tayo, gusto natin, oras lang ng Panginoon. Panginoon lang ang ating makakausap. Panginoon lang ang ating makakasama. Panginoon lang ang ating makaagapay. That is worship. And in everything that we do, lahat ng ginagawa po natin, may it be in our workplaces, may it be sa ating pag-aaral, binibigyan natin ng halaga ang Diyos. Kaya ang Kristiyano, iniiwasan niyang mangopya, mangudigo at anong tawag doon? Plagiarize. Amen! Sabihin niyo sa inyong katabi, bawal ang plagiarism. Diba? Kasi Kristiyano tayo. Pinapahalagahan natin ang ating Panginoon. Amen! Pag tayo po ay nagtatrabaho, ang Kristiyano po hindi nalilate. Amen! Hindi din siya nag-early time out. It is because we ascribe worth sa Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! In everything that we do, we ascribe worth sa Diyos. Kasi lahat ng ating ginagawa, gawaing pagsamba. Ikalawa, the church that worship not only recognizes Jesus as the owner of everything, but also we recognize that Jesus has expectations to every believer and even the church. Ang ating Panginoon po ay mayroon pong expectation sa lahat ng mga mananampalataya at maging sa iglesia. Tingnan po natin
Sa verses 1 to 18 ng Romans chapter 12, isa-isahin po natin kung anong expectation ng Panginoon sa atin. Verses 1 and 2. Anong expectation ng ating Panginoon? Personal consecration. Verses 1 and 2. Personal consecration. Marami na tayong narinig na sermon sa chapter 12, verses 1 and 2. Pero consecration means, to consecrate means to set apart. Ihiwalay. Tayong mga Kristiyano are no longer of this world. But we are heirs of the kingdom of God. Pwedeng pakisabi sa iyong katabi, kapatid, tagapagmana ka ng kaharian ng Diyos. Isa pa, sabihin natin sa kanya, kapatid, tagalangit ka. So yung ating kaisipan, hindi kaisipan ng tagalupa. Amen! Kaya ang ating mga priorities, mga makalangit na priorities, at hindi makalupa na mga priorities. Ang ating values, makalangit ang ating values, at hindi makalupa ang ating values. Consecrate means not only to set apart, but also to dedicate. Nais ng Panginoon ng ating mga buhay, ang ating mga katawan, i-dedicate natin sa Kanya. Pag sinabi mong dinidedicate mo sa Kanya, nung unang panahon, uso pa yung tumatawag sa DJ, sa radyo, o sa ano yung tawag doon? Sa FM. Mr. DJ, I would like to dedicate this song sa kay ganito. Di ba nagsusulat sila, Sister Helen? O tumatawag sila, caller number 1. Caller number 1, hello. Ganyan. Nung bata ako, ang isip ko doon, caller number 1. Sabi, anong caller number 1? Caller pala yun. Kasi may mga telepono, tatawag sila doon sa DJ at magre-request sila ng song. Gusto kong i-dedicate yung song na ito sa ganito. So when you say you are dedicating something, yung something na yon para lang sa Kanya, hindi na pwedeng ibigay sa iba. Amen. Kasi na-dedicate mo yun sa Kanya. Anong sinasabi ng salita ng Diyos? I-offer natin ang ating katawan. Kanino? Kanino po i-offer natin ang ating katawan? Sa Diyos. Ini-expect ng ating Panginoon, ng ating katawan, ng ating buhay, ng ating kaisipan, ng ating pagkatao, i-offer lamang natin sa Panginoon. There are lots of temptations in this world. Marami pong mga temptations na kung saan ang nais ng kaaway ay upang iwaksi tayo sa ating dedication sa Panginoon. Minsan itong mga online services na ito, isa din itong paraan ng kaaway upang mawaksi tayo sa Panginoon. Sabi nila, Pastor, hindi muna ako mag-a-attend sa simbahan. Mag-o-online lang po muna ako. Pero ang totoo, naglalaba. Tama, Sister Helen, no? Naglalaba. O ang iba naman, nandoon sa beach at naliligo kasi meron silang kasamahan. So tingnan po natin, if we consecrate ourselves sa ating Panginoon, we dedicate ourselves to Him, and we devote ourselves for a particular purpose. Sa verses 1 and 2, ano ang purpose sa pagkoconsecrate natin sa Panginoon? To offer our bodies as a pleasing sacrifice, a living sacrifice, acceptable sa Panginoon. So titingnan po natin ang ating buhay, titingnan po natin ang ating priorities, titingnan po natin ang ating mga lifestyles. Ito ba ay katanggap-tanggap sa Panginoon? Ikalawa, in verses 6 hanggang 8 ng ating tekstong binasa, let us exercise our gifts. Pwede bang sabihin natin lahat? Exercise our gifts. Dalawang klase ang spiritual na kaloob. Dalawang klase. Una, na klase ng kaloob, yung gifts of words. Ito yung mga kaloob ng pagsasalita, pangangaral, pagtuturo. Ikalawa, na spiritual gifts, ito yung gifts of service.
Sa Romans chapter 12, verses 6 to 8, nabanggit dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na mga kaloob. Sa 1 Corinthians chapter 12, merong 9 na kaloob. Tingnan po natin, kasi nasa Romans tayo, doon lang tayo mag-focus. Una, sa verses 6 to 8, merong gifts of exhortation. Pwedeng pakisabi, exhortation. Ang equivalent niyan sa Corinthians ay words of wisdom, words of prophecy. Exhortation. Yung pagpapalakas sa kapatid. Yung pagpapatibay sa kapatid. Yung pag-encourage sa kapatid. We exhort one another in love. Amen. Pwedeng sabihin sa inyong katabi, pagkapatid, pwede bang i-exhort kita with love? Ikalawa, giving. Pagbibigay. That's act of service. Gift of service. Kasunod po ay help or serving. Pagtutulong o paglilingkod. Kasunod po ay prophecy. Kasunod po ay ruling or leading, pangunguna, administration. Sunod po ay mercy. And then, teaching. Pagtuturo. Exercise your gifts. Sa 1 Corinthians, meron dyan speaking in tongues, meron dyan interpretation of tongues, merong healing, merong faith, merong words of knowledge, may working of miracles, and so on. Ano man ang kaloob sa iyo ng Panginoon, ine-expect ng Diyos na e-exercise po natin ang kaloob na yan. We are blessed with our church sa Ojungan Foursquare Gospel Church. We have lots of members who are willing to exercise their gifts para sa Panginoon. Amen! Nakita natin dito kanina, ang dami nating worship team. Nandyan yung UFM, nandyan yung UFW, nandyan yung Beacon. Tama ang pag-pronounce, no? Beacon, hindi bacon. Oo. Ano gusto sabihin ng Beacon? Believers. Na-forget na rin natin. Ha? Believers Association. Ayon. Believers Association commissioned for outreach and network. Ayan. Tapos meron tayong YSK. Ano yung YSK? Youth Sama Ka. Kita din natin kanina yung ating mga daughter churches. Pwede bang palakpakan natin yung mga daughter churches natin that are always available para sa kanilang mother church pag kinakailangan. Thank you so much sa mga daughter churches natin. Praise God. Nandito din yung, may mga bata tayong kasama dito sa worship team kanina. Palakpakan natin yung SKC. Sunshine Kids Club. Praise the Lord. Maraming mga tao. Maraming mga taong humahayo sa mga outreaches natin every Sunday, every Saturday. Palakpakan natin ang ating mga outreach ministers. May ministry tayo sa jail. Araw-araw may nangangaral sa radyo. Araw-araw may nangangaral sa telebisyon. Araw-araw may nangangaral sa social media. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Linggo-linggo, meron tayong nangangaral sa mga pulis. Galing sa Ojungan Foursquare Gospel Church. Pag kinakailangan tayo ng mga paaralan, pag kailangan tayo ng ating munisipyo, nariyan tayo upang magministeryo. It is because there are lots of men and women who are willing to exercise their gifts para po sa gawain ng Panginoon. But of course, kulang pa rin ang mga manggagawa. Kahit marami na po ang gumagawa, kulang pa rin ang manggagawa. Ang sabi ng salita ng Diyos, behold, the fields are white for harvest, but the laborer is few. Kulang ang manggagawa. Maraming pwedeng gawin. Parating nagre-request si Pastora Tess
ng mga manggagawa sa ating KESED Center for Community Development, KESED Romblon Child Development Center. Kasi every week, meron tayong feeding na ginagawa sa mga barangay. Every week, may feeding. Every quarter, meron tayong medical outreach. Nag-check up ng ngipin. Tama, Doc Joy, no? For free. Nag-check up ng medical conditions ng bata. Kayo yung ating mga taga-Child Development Center, marunong ng kumilo ng bata, marunong ng mag-measure ng bata, marunong ng kumuha ng temperature ng bata. Maraming manggagawa ang ating kailangan. Sa Children's Church natin, marami pa rin manggagawa ang ating kailangan. Sa media ministry natin, marami pa rin manggagawa ang ating kailangan. Ine-expect ng Panginoon, exercise your gifts. Ikatlo, letter C, not only to have personal consecration, to exercise our gifts, but also in-expect ng Panginoon to have a stronger corporate relationship. Ang nais ng Panginoon, verses 3 to 5 and verses 9 to 13, mas malakas na banding ng mga Kristiyano. Kaya nga ang tawag sa atin ay fellowship. Pwede ang pakisabi sa iyong katabi, fellowship. Sometimes, ang isip natin sa fellowship, punta tayo doon sa may dagat at saka doon tayo magkantahan, maghuntahan, maglaro, fellowship. Or ang isip natin, magdala tayo ng pagkain, ng pinggan, ng kutsara, at saka magkain-kainan nung dalang pagkain. Fellowship. Pero alam nyo ba na ang fellowship is more than games? More than activities? Because in fellowship, we also pray for one another. Amen. Nananalangin tayo sa isa't isa. Nagpapaalalahanan tayo sa isa't isa. We mentor one another. We strengthen one another. May we remind one another. May we warn one another. Fellowship. Kung sabihin, tayo po ay nakikipagkapwa tao. Yan ang kung sabihin ng fellowship, pakikipagkapwa tao. Kaya nga sa ating church, hindi po tayo pumupunta lang sa church, umuupo, kumakanta, at saka umuuwi na rin. Tinatanong po natin yung ating katabi, Brad, kamusta ka? Tinatanong po natin ang ating kapatid, ipinapanalangin kita. Or kami, kapatid, narito ako, sumusuporta sa iyo. Fellowship. God expects us to have stronger corporate relationship. Because in the church, relationship is important. Mahalaga po ang relationship because we belong to one body. Iisa lang ang ating katawan. Nung nagkaroon po ako ng bukol dito sa leeg, pag nahanginan po yung buhok ko, sobrang sakit ng aking nararamdaman. Sobrang sakit. Pag mahanginan lang ng konti, kaya nagpaputol ako ng buhok. Kasi medyo mahaba-haba ang buko nung nakaraan. Pag nahanginan po siya ng konti, sobrang sakit. Sabi ko sa Dr. Docs, masakit yung aking ulo. Saan banda? Yung kalahati ng ulo ko po masakit. Pag hinanginan po siya, sobrang sakit. Ang sabi niya, kasi may bukol ka dito. Pag mawala yung bukol na yan, mawala din ang sakit dyan. Gustong sabihin, ang bawat bahagi ng ating katawan may epekto sa isa't isa. May epekto. Kung anong mangyari sa iyong paa, ramdam yan ng buong katawan. Amen. Kung meron pong problema sa iyong kamay, o may ingrown ng iyong daliri sa paa, hindi ka makatulog, hindi ka makalakad ng maayos, minsan hindi ka makakaisip, at minsan mainit ang iyong ulo. Bakit? Kasi mayroong bahagi na iyong katawan na hindi maganda. Meron kang nararamdaman. Bilang isang church,
Ang in-expect ng Panginoon sa atin, we will have stronger relationship with one another so that we can bear one another's burden. Kaya maraming salamat po sa ministry ng ating mga prayer warriors. Alam nyo ba, may mga prayer groups tayo, may Monday prayer group, may Saturday prayer group, may Friday prayer group. Pwede pong mag-organize ang bawat kapatiran ng kanilang mga prayer groups. Mag-meet kayo dyan sa Jollibee. Kung gusto nyo sa labas, pwede din. At least sa may Jollibee. Kung gusto nyo sa loob, pwede. Mag-meet kayo sa mga school. Mag-meet kayo doon sa may, anong tawag doon? TD. Sabi nung isang young people, Pastor, apuntang muna kami sa TD. Sabi ko, anong TD? Tabing dagat. TD na palang pangalan. Sabi ko, anong TD na yan? Para ako'y out of this world na. Parang hindi na ako in touch sa mundo dito sa atin sa Ojongan. Iba na pala ang pangalan ng tabing dagat. TD na pala. Punta sila sa tabing dagat. And you can pray there. Pwede kayong mag-gather. Pwede kayong sumabay doon sa nagsusumba-sumba. At habang nagsusumba-sumba kayo doon, ay magsamba-samba naman kayo sa Panginoon. Pwede naman. Napakalaki ang role ng prayer ng sama-sama. Marami po sa mga kapatid natin dumaan ng matinding pagsubok, ngunit dahil meron silang prayer group, may mga prayer partners sila, kanilang napagtagumpayan ang pagsubok na kanilang nakaharap. Napakalaki ang importance ng mga prayer groups na meron po tayo. If we separate ourselves from the body, it means we weaken ourselves. Pinapahina natin ang ating sarili. And if we separate ourselves from one another, we will kill each other. Papatayin natin ang isa't isa. And lastly, sa verses 14 to 18, ang hinahanap ng Panginoon sa atin ay more na community relationship. Hindi lang nasi-strengthen ang ating community relationship, but we extend our relationship even beyond our church and to the whole community. Tandaan po natin mga kapatid, sa Panginoon, tinawag tayo ng Panginoon na maging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Tinawag tayo ng ating Panginoon upang maghayag ng kanyang kabutihan at ng kanyang kadakilaan, hindi lamang sa ating kalagitnaan, but also to the people around us. We are called by God to become witnesses for Christ in our community. Kaya kung saan man kayo nilagay ng ating Panginoon, make sure na kayo po ay nagniningning, kayo po ay nagliliwanag, at tayo po ay nagiging asin sa mga taong nakapaligid sa atin. So a church that worship recognizes Jesus as the owner of everything, even the church, and also recognizes that Jesus has expectations to every believer. Ako yun, ikaw yun, tayong lahat may expectation ang Panginoon sa atin. Yes, even sa Ojongan Foursquare Gospel Church. Happy anniversary and happy celebration sa bawat isa. Keep blessed with the presence of the Lord this evening. Pagpalain tayo ng Panginoon.